Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos sa pagpapalang handog para sa matiwasay, maunlad at punong-puno ng kabanalan at kabutihang buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Pag-ibig ang siyang dahilan ng lahat ng pagpapalang handog ng Diyos para sa atin at gayon din kumikilos tayo sa ngalan ng pag-ibig. Mabuting balitang handog sa araw na ito upang lang natin pagtibayin ang pag-ibig ng Diyos na nanahan sa atin sa tuwina. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay bilang pag-alala sa tinanggap naming pag-asa at dangal, maawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginugunitan namin ng may pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya nakaanib ng sekta ng mga Saduseyo. Kaya't kumilos sila, dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Sumunod naman ang mga apostol. Kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol, ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon, kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas.
Dukhang sa Diyos tumatawag, ang kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag, ang kanyang inililigtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag, ang kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay maituturing ng taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag, ang kanyang inililigtas. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanglibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanglibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maganda ang pagkakahanay-hanay ng mga pahayag ni San Juan sa kanyang isinulat sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Kristo. Una, binibigyan ng daan ni San Juan ang ibig sabihin ng pag-ibig, sapagkat sa mga pagdating ng panahon noong bago pa dumating si Kristo hanggang kay Kristo, iba-iba at masalimuot ang mga pahayag tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig na may kaparusahan at pag-ibig na talagang nauuwi sa hindi pagkakaunawaan at marami pang mga bagay. Pero itinutuwid nga ng ating Panginoong Kristo, heto ngayon sa panulat ni San Juan, kung ano talagang ibig sabihin ng pag-ibig. Pag-ibig na ginanap ni Kristo upang sabihin hindi tayo dapat mag-aalinlangan sapagkat siya ang ipinadala ng Ama, o to even to the extent of saying si Kristo ang bugtong na anak ng Diyos upang ma-establish, maipahayag ang tagang katapatan ng isinugo ng Diyos, the authenticity that Jesus is really sent by God, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, kaya ang kanyang ipinadalang anak o bugtong na anak, to the extent of saying that, ay may kinalaman sa pag-ibig na nanggaling sa Ama.
Kaya ibig sabihin, sino pa ba ang magtatanong ng mga bagay na ito kapag ang isipan ng mga alagad tunay ngang si Kristo ay galing sa Ama, He is sent by God, at ang Diyos ay pag-ibig. Sa makatuwid, ang nanggaling sa Diyos ay may pag-ibig, ang kanyang maging buhay, salita at gawa ay tungkol sa pag-ibig. It follows suit. Kaya, sa unang bahagi ng ating mabuting balita, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, sa Kanya nanggaling upang ipadala Niya sa atin ang Kanyang bugtong na anak, upang kay Kristo, sa bugtong anak ng Diyos, sumampalataya o manalig ang lahat na upang hindi mapahamak. Yan. Kaya mayroon ng keyword na susunod, sapagkat ang mga taong hindi sumusunod kay Kristo o hindi kumikilala kay Kristo na nanggaling sa Ama. Kung ang Ama ay pag-ibig, ang bunga nito ay si Kristo ang pag-ibig. Kaya may pagpapahalaga ito sa Kanya at dapat ay maniwala sa Kanya, sa Kanyang mga salita at gawa. Yun din ang pinatunayan ng mga alagad pagkalipas ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, at sila'y nabuhay sa larangan ng pag-ibig. Lahat ng mga kumikilala kay Kristo, naging tagasunod ni Kristo, dito sila nagbibigayan, dito sila sumusuporta ang mga kayamanan ay para ibigay sa mga alagad, para pangasiwaan ang kanilang mga gawain. Marami tayong makikita sa gawa ng mga apostol kung paano ang pag-ibig na dumaloy sa mga alagad at nagbigay panukala sa iba't ibang mga gawain, maipahayag lamang si Kristo upang ang mga tao hindi mapahamak. Ito yung kalawang nating pagdinilayan ngayon, ang taong pinasya na siya'y mapunta sa kadiliman at hindi sa liwanag. Ito'y si kay San Juan, sapagkat siya rin na gumamit ng ganitong analogy, na ganitong mga simbolo ng ilaw at kadili. Siyempre, pag walang ilaw ay kadiliman. Heto, at binigyan na ng kahulugan ang mga bagay na ito sa mga taong nagpapasya pa rin sa kanilang puso't isipan na hindi kilalanin si Kristo. Kaya sa kapanahunan ni Kristo, yung pahayag ni San Juan ito ay meron siyang pinatutungkol. Patungkol ba ito sa mga Pariseo at mga Saduceo? Oo. May patungkol ba ito sa mga bumabatiko sa ating Panginoon Kristo? Yes. May patungkol din ba ito sa mga self-righteousness ng mga tao? Oo. Sapagkat kapag ikaw ay kumilala sa Diyos ng pag-ibig at may pinadala siya na dapat ay tanggapin mo ng buong buo na si Kristo nga ang ipinadala ng Ama. Siya ang bugtong na anak, wika nga ni San Juan dito sa ating mabuting balita, titiyak na hindi siya mapapahamak sapagkat ninanais niyang mabuhay sa kaliwanagan at tumalikod sa anumang kadiliman ng buhay. Kaya heto ngayon ang pinahayag ni San Juan, hindi hinatulang maparusahan ang mananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Sapagkat naparito sa sanglibutan ang ilaw, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Para kung may liwanag, hindi ka matitisod, hindi ka mababangga sa pader, sapagkat may kaliwanagan, ika nga upang sabihin, si Kristo ang magiging patnubay, siya ang sandigan, siya ang pamamagitan niya, siya ang kaligtasan. Dito hinango ang mga katagang ang kaligtasan ng sanglibutan ay makakamit natin sa pamamagitan ni Jesucristo, na kung sino man ang tumutunghay sa krus na yan, sa kanyang pagpapakasakit, kanyang kamatayan, kaya nga ba't siya'y binuhay ng Ama upang manatili ang liwanag na ito na tatanglaw sa sangkalupaan at hindi mapahamak ang mga tao sapagkat may kadiliman ang kanilang pamumuhay. Yan. The role of
light and darkness. Matagal na ito ang issue sa lumang tipan na nakikipagtunggali ang araw sa dilim, ang dilim sa araw. At tinitingnan palagi kung sino ang mananalo. Kaya sa mga aklat ng lumang tipan, narito ay palagi pinapahayag. Pero may mga taong gusto nila na bubuhay sa kadiliman o kaya ay alam na nila na kadiliman yon, pero ayaw pa rin nilang tanggapin si Kristo upang lalo silang maliwanagan sa kanilang puso't isipan. So, nagpapasya pa rin sila na manatili sila sa kadiliman ng kanyang buhay, ika nga, at hindi nabubuhay sa liwanag. Kaya straightforward na ngayon si San Juan sa kanyang mga pahayag at paliwanag. At yun sa kanyang sinabi, ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay nasa panig ng kaliwanagan at hindi nabubuhay sa kadiliman ng kanyang buhay. Kaya straightforward na ngayon sapagkat pinupuntirya ni San Juan ang mga umuusig sa pananampalatayang nagbigay daan sa mabuting buhay ng mga tao. At ikatlo, upang sabihin natin ang ating pagnilaynilay, daladala ni Kristo ang pag-ibig ng Ama, hindi ito mapapasubalian hanggang sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan sa krus at pag-akyat niya sa kalangitan. Napakaganda ang kanyang huling tagubilin. Mag-ibigan kayo. Pag-ibig pa rin. Sabihin din ni Kristo, mabuhay kayo sa kaliwanagang itinuro ko sa inyo at kayo tumalikod at umiwas upang hindi kayo mapahamak kung sakaling kayo nabubuhay sa kadiliman. Anong halaga nitong buhay kung ang tao hindi nabubuhay nakaugnay sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay may buhay na walang hanggan? Isa pa ring sinabi dito sa ating mabuting balita, ang buhay na walang hanggan. Sapagkat ang Diyos ay may buhay na walang hanggan, kung hindi hangarin ng tao na siya ay mabuhay ng pag-ibig ng Diyos at mabuhay sa kaliwanagan, siya ay mapapahamak, siyempre. Pero ang magandang, ang mabuting balitang ipinapahayag, manatili siya sa piling ng Diyos, sapat ang Diyos na may buhay na walang hanggan, ang lahat ng sumasampalataya ay ganoon din may buhay na walang hanggan. Ito ang ating papanalangin, yung tayo nagdiriwang na banal na misa. Una, what is love if it is not given in the right way? Marami ang interpretasyon ng pag-ibig sa kasalukuyan. Pero kung hindi man ito nakasandig kay Kristo at hindi ito nabibigyan ng kaliwanagan sa aral ng ating Panginoon Kristo, kunong pag-ibig yan. Wala yan sa pamantayan at panuntunan ng ating Panginoong Hesukristo. Ikalawa, tayo nabubuhay upang sabihin natin, makadiyos ba tayo sa lahat ng puso't isipan ng ating ginagawa? Upang sabihin, ang mabuting balita ay nagbibigay sa atin ng pinanununtunan, batayan at sandigan upang manatili tayo sa ganitong nagmamahalan tulad ni Kristo sa kanyang pagmamahalan upang ang paglilingkod niya mula hanggang sa kanyang kamatayan. Ikatlo, binibigyan tayo ng buhay. Oo nga't ang layunin natin ay mabuhay tayo at may buhay na walang hanggan ay pinagkaloob ang ating Panginoon Kristo. Tayo man din mabubuhay na walang hanggan, nakapiling natin ang Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay itinuturo sa atin in eternum, magpasawalang hanggan, hindi mawawala, upang umagapay sa tao, tumulong at upang manatili ang tao sa buhay ng pagpapala ng Diyos ngayon, bukas at magpasawalang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig at dudulo tayo sa Diyos sa lahat natin mga mithiin at naway pagkalooban tayo ng Diyos ng mabuting larawan ng pag-ibig at makita natin sa puso't isipan ang daan sa ganitong katotohanan. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin.
Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway laging maging buhay na tanda ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Sa ating pamumuhay, naway maipadama natin sa kapwa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang pag-ibig ng Diyos, naway maghatid ng kapayapaan sa ating mga puso at pagkakasundo ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa, naway makabahagi sa kalwalatian ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Halina, tatas natin sa Diyos ang lahat ng ating mga personal na kahilingan at ang ating ibig na makamit upang tumahak tayo sa kadalisayang dakilang pag-ibig ng Diyos sa patinuhubog niya tayo sa larangan nito. Naway pagkalooban tayo ng Diyos ng matuwid na pamumuhay may landas sa kaliwanagan sa patatanglawan tayo ng ilaw ni Kristo sa kanyang salita at sa gawa. Kaya dinggin mo nawa itong aming mga karaingan. Ibig naming makita ng lubusan sa aming pangaraw-araw na buhay. Kaya ang lahat na ito hiniling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Pag-ibig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan, kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit
at lupa ng kaluwalhatian mo. Sa pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyon tinaping bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis, na aming Santo Papa, si Ernesto, na aming Obispo, at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Dakilang pagmamahal ni Kristo ang kanyang buhay sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan at tunay ngang muling pagkabuhay, sapagkat ang buhay na pagpapala ay nasa ating lahat. Ating ngayong awitin ng Ama namin.
ang ngalan mo mapasamin. Bigyan mo kami ngayon na hangaming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Kasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinuso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos. Ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Hesus Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa.
Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatangha sa kababanalang sakramento sa ating pagtatanod, kalakip ang ating pong mga panalangin at sa uli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas sa ating banal na gawain, ang pagdiriwang ng banal na misa. Salamat po. Mga kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kababanalang sakramento sa altar.
Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at manakaratay sa banig ng karamdaman, ang sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at may mga matinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum
Sacramentum veneremur cerdui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sitet benedictio procedenti abur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem Dei cielo, prestetis Dieis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quaesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vivis et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabana-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most
Amen.